Hallelujah. Blessed be the name of the Almighty Elohim, ang ating mahabagin at mapagmahal na Aba Yahuwah. Happy Sabbath once again sa ating lahat mga kapatid. At sa araw na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng mga apostolis na pinagkaloob o pinapahintulot, inauthorize ng ating Elohim na ating mababasa at mapagninilay-nilayan sa ating henerasyon ngayon. Hallelujah. So, itong pag-uusapan natin mga kapatid, pagninilay-nilayan natin ngayon ay generally speaking, ito ang ginagamit at nagagamit ng iilan na pananakip, pantakip ng sasabihin na natin self-serving na pananampalataya, self-serving belief, self-serving so-called faith. Dahil hindi lang si Pablo kundi karamihan ng mga apostolis ng ating Mesaya ay nagpapaalala sa bawat mananampalataya. Self-serving na pananampalataya ng iilan na nagdudulot ito ng pagkawasak ng pananampalataya ng iba o ng karamihan dahil sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pagbibigay ng mga suhestyon patungkol sa tinatawag na freedom, kalayaan, kagawasan kung sa Bisaya. Itong kalayaang ito, itong freedom na ito ay siyang nagagamit ng adversaries cohorts to invade, to subdue people. Ginagamit nila ang salitang ito upang mahikayat lalong-lalo na ang mga mananampalataya sa ating alahayam, sa ating Elohim, na makagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng ating Ama. Tinitwist what their father taught them, kung ano ang itinuturo ng kanilang ama na siyang nagpapawala sa kanila ni Adan at Eva. Nagpapalihis ng pananampalataya ni Eva, ni Adan, sa instruction ng ating Elohim. Ayun din ang ginagamit ng kanyang mga kampon hanggang sa ngayon, at ginagamit mismo ang salita na nakasulat sa kasulatan. Tingnan niyo mga kapatid, mga kaibigan, nung conversation ng Mesaya at ng adversary sa panahon ng pag-aayuno ng ating Mesaya bago niya inumpisahan ang kanyang trabaho, ang kanyang ministry, ang kanyang task, nagpapalitan pa sila ng salita mismo ng alahayam through the prophets, the prophecy
The words come from our Elohim, our Heavenly Father, na ibinigay niya sa pamamagitan ng mga bibig ng ating mga propeta. Nung nagugutom ang ating Misaya, sinabihan siya ng adversaryo, o di ba ikaw ay anak ng alahayam, ng Elohim? Bakit hindi mo gawin na tinapay ang mga bato para ikay makakain? Ano ang sinagot ng ating Misaya sa kanya? Nagmula sa Torah ang sinagot ng ating Misaya. Sinabi ng ating Misaya, man does not live by bread alone, but only every words that comes from the mouth of Elohim. Sinagot siya ng ating Misaya ng buong katotohanan. Na ang tao ay hindi lang mabubuhay sa pisikal, material, na pangangailangan ng pisikal at material na katawan. Ngunit mabubuhay ang tao sa pamamagitan ng salita ng ating Elohim. Bakit? Pananampalataya, faith, paniniwala sa milikha. Kung ano ang sasabihin, ano ang sinasabi, di ba? Ang mga Israelita sa pamumuno ni Moses, ni Moshe, nabubuhay sila dahil sa salita ng ating Elohim, ng ating alahayam, dahil sila'y naniniwala sa pamamagitan ng salita ng ating Elohim. Sige, bukas, sabi niya kay Moses, you gathered the food that coming through from me. Diba binigyan sila ng mana nung sila'y galing sa Egypt, nung sila'y wala ng pagkain o naubos na ang kanilang dalang mga pagkain galing sa Egypt. Yun ang gustong ipaparating ng ating Misaya sa ating lahat, hindi lang sa diablo, hindi lang sa adversaryo, dahil alam ng adversaryo yun. But for the sake of the people, sinabi ng Misaya yun. At di ba sumagot din ang adversaryo at kumuha din siya ng salita mismo ng ating Ama, ng ating Elohim. Sa Psalms 91, hinugot din ng adversaryo nung sinabihan niya ang Misaya na tumalon ka. Okay? Kung ikaw ay anak ng Elohim, tumalon ka mula rito sa taas ng building. At nagsasabi naman ang kasulatan, oo, nagsasabi naman ang iyong Ama na aakayin ka ng kanyang mga anghel upang hindi ka matisod, ang iyong mga paay hindi matitisod sa bato. So pag-isipan natin palagi, mga kapatid, na hindi lahat ng mga nagsasabi ng nagmula sa Biblia, nagmula sa kasulatan, ay magaganda ang hangarin. Ito ang ating paparatingin ngayon, ipaparating ngayon na pagpapaalala sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Itong kalayaan, sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ito ang nasusulat. Okay, babasahin ko in Tagalog, mga kapatid.
Ang alahayam ay espiritu. At kung saan naruroon ang espiritu ng alahayam, naruroon ang kalayaan. Okay? Elohim is a spirit. And where the spirit of Elohim, there is freedom. Yahweh is spirit, and his worshipper must worship him in spirit and in truth. Dito sa sinabi ng ating Misaya doon sa John chapter 4 verse 24. Okay. Dito sa sinabi ni Paul, ang ating alahayam ay espiritu. At kung saan naruroon ang espiritu ng ating alahayam, naruroon ang kalayaan. Tama. Because we are the people na tinatawag na mananampalataya ng ating alahayam. Through our Messiah, we believe that the Father, that our Elohim, our alahayam gives us freedom. Although invaded na sa tao ang free will. Invaded na mula sa simula pa lang, binigyan na ng kalayaan ng tao. Kasi sa English wordings, free will and freedom, merong pagkakaiba. Pero kung i-translate ito sa Tagalog, free will and freedom, iisang wording lang, isang word lang ang nagagamit, kalayaan. Ngunit kung natatandaan ninyo mga kapatid, mga kaibigan, lalong-lalo na kayo mga kapatid, na-explain na natin kung ano ang free will at freedom. Okay. So ngayon, balik tayo dito sa sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, na kung nasaan ang espiritu ng ating Elohim, ng ating alahayam, naruroon ang kalayaan. Bakit? Di ba sinabi ng ating Misaya sa kanyang mga nauunang disipulo, sa kanyang mga apostolis, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malulungkot kung ako'y papaalis sa inyo, dahil ipapadala ng Ama ang kanyang espiritu sa pangalan ko, at siya ang magbibigay sa inyo ng pagpapaalala sa mga sinasabi ko. Gaya ng sinabi ng ating Misaya doon sa mga Hudyo na sumasampalataya sa kanya in John chapter 8 verse 32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kung nalalaman nyo na ang katotohanan, ang katotohanan na siyang magpapalaya sa inyo. At ano ang katotohanan? His word. The word itself is the truth. And who is the word? Saan ang galing ang word? Ang salita. Nanggagaling sa ating alahayam. Sabi nila, there is no other truth. Jesus is the truth. Because siya ang nagsasabi in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes. And the Christian community, they all believe that Jesus is the truth. Ngunit kung titingnan natin mga kapatid, kung iisipin natin, is the ethos of the Christian is the same of what we believing of ang totoong pangalan ng ating Misaya. There was sometimes
Nanakaw nila ang identity ng ating Messiah. The Greek people snatching the identity of the true Messiah. Pinalitan nila. Kaya ang kalayaan ng mga Hudyo o lahat o ang buong lipi ni Israel ay nagkakanda, buhol-buhol. Ang dami ng nangyayari. Bakit? Because the Greek people invaded the Israelite people. Sa panahon ng ating Messiah, pagkatapos ng panahon ng ating Messiah, nung siya ay bumalik na sa kanyang trono. Di ba? Hinahijack ng mga Romano ang mga scriptures sa Jerusalem in 70 AD. Lahat ng mga dokumento, lahat ng mga kasulatan, hinahijack nila. Kaya ang nakakarating sa atin dito sa dito sa so-called Philippines, sa buong Asia, even sa buong mundo, dahil ang kanilang in-spread ng kasulatan ay sila na ang nagkokontrol. Sila na ang nagpapalaganap nito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, itong kalayaang ito ay patuloy na ginagamit ng mga invaders upang patuloy nilang maililigaw ang mga totoong naghahanap ng kaligtasan, totoong naghahanap ng totoong kalayaan galing sa prison of sins, galing sa law ng kasalanan. May sinabi si Pablo dito sa chapter 8 ng Romans. Babasahin natin mga kapatid. Ito ang kanyang sinabi. Chapter 8 verse 1 and 2. Ito ang nasusulat. Tagalog version. Ngayon nga ay wala ng kahatulan sa kanila na kay Messiah Yahushua. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa kaalamang kalikasan kundi ayon sa Espiritu. Ito ay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Messiah Yahushua ay nagpalaya sa akin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito ang ibig sabihin ni Pablo doon sa Book of Galatians na we are not under the law. What kind of law that we are not under of? Sinagot ito ni Pablo dito sa Romans chapter 8. Pinalaya na tayo from the law of sin and death, dahil yun mismo ang ginawa ng ating Messiah. Di po ba? Saan ba tayo pinalaya ng ating Messiah?
sa loob sin and death, dahil ito ang nagbibilanggo sa bawat isa. Ito ang nagbibilanggo sa bawat lahi ni Adan at Eva. Kaya binigyan tayo ng kalayaan. Christians, and especially in the born-again Christians culture, they are claiming that they are set free because of what the Messiah said in John chapter 3 verse 3. Sasagot niya kay Nicodemus. Sabi niya kay Nicodemus, when he answered Nicodemus question, sabi ni Nicodemus, ano ba ang aking gagawin? Ano ba ang aming gagawin upang kami maliligtas? Sabi ng Messiah in John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. How come? Sabi ni Nicodemus, how come an old person, an old man, babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina upang may silang muli? Anong sagot ng Messiah? In verse 5, chapter 3, sabi ng Messiah, except a man be born in spirit and in water, he will not enter the kingdom of Elohim. Patungkol pa rin ito sa kalayaan na ating pinagninilay-nilayan ngayon, mga kapatid. Setting free from the bondage of sin and death. Ano ang unang gagawin ng tao? Ay, kailangan niyang spiritually born again. Kailangang maisilang siyang muli in a spiritual ways. Wala nang magagawa ang katawang lupang ito. All we have to do is to reborn our spiritual life. And to those who are enough free, may kalayaan na, naniniwala na siya'y napapalaya na sa loob sin and death na ating binasa sa tinura ni Pablo sa Romans 8 chapter 8 verse 2. Kailangan sigurong makikita ito sa ating pamumuhay, sa ating gawa, sa ating pamumuhay practically, physically, and spiritually. Dahil susunod ang physical natin kung ano ang namumutawi sa ating spiritual. Kailangan ng spiritual being ay mapapalakas ng mga so-called believers. At may babala si Pablo nito sa mga taga-Roma, sa mga taga-Korinto. Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil nami-misunderstood, nami-misinterpret na naman ang kalayaang ito na nasasama na ang ipinagbabawal ng ating Elohim, lalong-lalo na sa pagkain, dahil nasasabi din ni Pablo doon sa Corinthians chapter 8 and chapter 10 na wag na kayong magtanong-tanong kung kayo iimbitahin ng inyong kaibigan
na hindi mananampalataya, wag na kayong magtatanong-tanong kung ano ang isisilbi sa inyo. Kakainin nyo na lang. Ngunit, sabi ni Pablo, ngunit kung may nagsasabi na, kapatid, inaalay yan sa idols. Inaalay yan sa mga Diyos-Diyos. Kaya, for the sake sa isang tao, sa isang individual na nagsasabi sa iyo, sabi ni Pablo dito sa chapter 13, verse 23 hanggang 32, diyan sinasabi ni Pablo ang senaryong yun. Na kung may nagsasabi sa iyo, wag mong kainin dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil kung ikay kakain, hindi ka makikinig sa kanyang sinasabi at tuloy ang pagkain mo sa sinasabi niya, magigiba ang kanyang pananampalataya. So for the sake of that brother or sister, that individual, kang kakain. Kahit na sinasabi kong huwag ka nang magiging choosy. Dito nami-misunderstood ng karamihan na kahit na ang ipinagbabawal na pagkain ng ating Misaya ay ng ating Elohim ay kinakain na ng karamihan dahil sabi sa kasulatan, nililinisan na ng ating Elohim ang lahat. Are you sure? Matagal na itong usapin, mga kapatid. Ngunit halos sa lahat ng ating mga topic na napapag-usapan, mababanggit natin ito. Bakit? This is as simply as food. Kailangan ng lamang lupang ito. But don't you know, mga kapatid, ang kanilang ilang bisis na nating sinasabi ito. Bakit ito paulit-ulit na pinasasabi sa atin? Dahil nga may mga pagkakataon ang karamihan nga sinasabi ng sumusunod ako sa Torah ng ating Elohim, ng ating Alahayam. Ngunit may mga pagkakataon hindi nakakapagpigil at kumakain ng ipinagbabawal ng ating Elohim na pagkain. Pagkain ba yun? Hindi yun pagkain. Sa kultura ng mga Israelita, sa kultura ng mga Hebro, pagkain ba yung kinakain ng mga Phoenicians, ng mga Griego, ng mga Hintil? Hindi Hindi nila iniisip na pagkain yun. Kaya mga kapatid, okay, let me read itong sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 3. Galatians 5:13 pala. 5:13. Okay. Sabi ni Pablo, si Pablo nagpapaliwanag din mismo. Kaya nga nami-misunderstood, nami-misinterpret. Kaya nga sabi ni Pedro, maraming mga individuals, may mga ilang tao na hindi abot sa kanilang isipan ang mga sinasabi ni kapatid na Pablo, dahil ang kaalaman ay binigay ng ating Elohim kay Pablo ay napakataas. Okay, ito ang sinabi ni Pablo mismo sa
chapter 5 verse 13 ng Galatians, Book of Galatians. Okay, sa kanyang sulat. Ngayon mga kapatid, tinawag kayo ng Elohim upang kayo ay maging malaya. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip, sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Okay. Ito ang kanyang sinabi. Huwag nating gagamitin ang ating kalayaan sa pagkakataong para sa malamang pita. Lust of the flesh. Kasi gusto lang natin, masarap kasi, kaibigan, kapatid, masarap kasi ang pusit eh. Calamaris, masarap. Adobong baboy, karning baboy, napakasarap. Kung mag-aadobo ka ng chicken, di ba masarap? Hindi, kapatid, iba talaga. Kung mag-aadobo ka ng karning baka, di ba masarap? Kung mag-aadobo ka ng clean food, clean animals for food, di po ba masarap? Kasi kapatid, napakasarap talaga ng bawal. Kaya nga marami ang nabibiktima dahil sa makalamang pita. Lust of the flesh. At hindi lang si Pablo ang nagsasabi nito, mga kapatid, mga kaibigan, na huwag nating gagamitin ang ating kalayaan. Si Pedro ay nagsasabi din ito. Sige, babasahin natin ang sinabi ni Pedro. In 1 Peter chapter 2 verse 16. Ito din ang sinabi ni Pedro. Magpasakop kayo bilang mga malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang panakip sa masamang hangarin. Subalit magpasakop kayo sa ating alahayam bilang mga alipin. Be aware to use our freedom upang makalamang ng kung anong-ano. Hindi natin gagamitin ang ating pagkamalaya. Hindi natin gagamitin na tayo'y nagsasabing we are in the right track and we are in the assemblies of Elohim. We are so-called people of Elohim. Huwag nating gagamitin ito, mga kapatid, para lang sa mga personal interests natin. Huwag nating gagamitin ang kalayaan ito na magiging dahilan pa ng pagkatisod ng ating mga kapatid at mga kaibigan na tumitingin sa atin. Medyo marami-rami na rin akong nararanasan na mismo ako pinagsasabihan talaga ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko noon when I was in the born again Christian community. Dahil nga ako naiiba na daw sa kanila, at I proclaim myself that I am better than them in terms of knowing the scriptures.
and even in daily lives, dahil naiwanan ko talaga ang lahat ng mga bisyo. Talagang masasabi natin na physically, practically, and even in character, I am born again. Nagbago ang aking buhay nung ako'y pumasok sa siktang yun. Nagbago ang imahin ng aking pagkatao. And there are some of my friends, my relatives, talagang umilib sila dahil nagbago ang isang kanilang kaibigan at kamag-anak. Ngunit kalaunan, mga kapatid, mga kaibigan, dahil nga I am in the process na kailangan kong matagpuan, matutunghayan ang buong pagsunod sa ating Elohim. Meron ng mga temptations. Hindi na ako kumakain ng dinuguan kahit pa nasa born again Christians na ako, dahil ayaw din, dahil ang dugo ay buhay. Okay, nasa Torah, nawala yun. Lahat ng vices nga, lahat ng mga masasamang pita in my first stage ng pagbabago kuno. So, I myself testifies na talaga nagbago ang pagkatao ko. Nang hindi ko maintindihan sa mga panahong yun na bakit ba bigla na lang akong hindi gaganahan uminom ng alak, ng yung naglalasing, hindi na naninigarilyo, hindi na nagsugal, hindi na wala na lahat, hindi na hindi na nagda-drugs, basta lahat. Ngunit may mga pagkakataon na natitempt tayo at nakagawa ng or nabalikan ang nakaraan, mga hindi na nagawa na ginagawa ulit. Kaya pinagsabihan ako ng mga kaibigan, imbis na tinitingnan ka namin na born again na, bakit? Imbis na born again ka na, ganito, ganyan, gan pa. Imbis na born again ka, bakit? Ang daming bakit, ang dami. So nakikita natin, mga kapatid, na hindi maganda kung ang kalayaan na ating natatamasa ay gagamitin natin na pantakip. Dahil may mga personal interests, kaya nga nagawa, dahil siguro naiintindihan nyo na ang ibig kong sabihin. Kaya mga kapatid, itong sinasabi ni Pedro at ni Pablo na hindi natin gagamitin ang ating kalayaan na panakip sa kung anuman ang ating personal agenda, wag na wag nating gagawin, dahil ito ang makakasira sa buhay ng iba na tumitingin sa atin. So mga kapatid, wag nating hahayaan na magagamit natin ang kalayaan na ibinigay sa atin ng ating lahayam or
ito pa ang dahilan ng pagkatisod ng ating mga kapatid o mga kaibigan. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito mga kapatid, hopefully, kahit kunting yung kunting naibigay natin na pagpapaalala ay nakakatulong or makakatulong sa bawat isa na magiging aware, magiging mapagmatsyag, mapagbantay sa kalayaan na ating nakakamtan. Hallelujah. Be blessed and once again, happy Sabbath sa ating lahat. Nawa po'y ang banal na Espiritu, the set apart Spirit, will always reminds us kung sino tayo sa harap ng ating alahayang at sa harap ng mga tao. Be blessed, Baruch Atah, and ingat sa ating lahat. Ingat tayong lahat mga kapatid, and I love you all. Shalom.